kababayan, punta naman po tayo dito mga kababayan sa palitan ng salita ni Duterte at saka ni Senator Risa Hontiveros na kung saan mga kababayan, dito natin makikita na kung saan lantarang inamin ni Duterte at lantaran niyang kinuha yung responsibilidad dun po sa mga namatay ano po nung panahon na nagsasagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So eto, pakinggan po natin. So bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa Kasi nga mga kababayan, alam niyo kung bakit nabitawan ni Senator Risa Hontiveros yung ganyang klase ng salita? Na seryosong usapin yan. Kasi nga nagtatawanan na yung iba doon, ginagawa nilang katatawanan yung hearing mga kababayan kahapon sa Senado. Kaya nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi nagustuhan yan at nadismaya mga kababayan dahil kitang-kita po nila kung paano nabastos ang Senado. Ano po at hinayaan lang yon ng mga senador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tumatawat, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. Diba? Siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga barel? Tama! Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo. Yes. Yan, 'di ba? Lantaran niyang sinabi. Yes. Ibig sabihin, aakuin niya lahat ng responsibilidad sa mga namatay nung panahon na nagsasagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin, since mga kababayan, na handa niyang akuin lahat, dapat sampahan talaga ng kaso etong si Digong. Ano po, yun yung pinakamainam dyan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, That sir. is to Nagbunga protect, yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has Sinabi niya nga yun, mga kababayan. Ngayon, pagpatuloy pa natin. occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos, Mr. No. Chair? No. How about biglang hindi. Carl Alam mo, Anthony ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. The specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal.
Kasi mga kababayan, napakasimple lang naman kasi ng tanong ni Senator Risa Hontiveros, kung handa ba din akuin, eto lang yan mga kababayan kung handa din bang akuin ni Duterte yung responsibilidad dun sa mga inosenteng taong nadamay at binawian ng buhay nung panahon ng Duterte drug war. Ganun lang kasimple. Kasi nga, polisiya niya yon, direktiba niya yon mga kababayan. Siya yung presidente nung panahon na yon. At lahat ng mangyayari dapat gawa ng utos niya, dahil sa utos niya, since siya yung nag-utos, dapat lahat ng responsibilidad nun kaya niyang sagutin. Ang problema, nag-oo na siya. Tapos nung binanggit na yung patungkol sa mga inosente, biglang nag-iba yung takbo ng hangin sa sagot ni dating Pangulong Duterte. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi So, po pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. Ah. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of Session break. It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. As you said in October 2020, Di ba, ganun katindi ang pagtrato kay Digong dyan sa Senado. Kapag ka humingi ng break mga kababayan, recess agad, ang bilis. Samantala yung mga kababayan natin Pilipino na normal, na mga kababayan natin na nagiging resource person, minsan minumura pa. Minsan sinisingitan pa mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito, habang nagsasalita si Duterte, wala man lang isa sa mga kasama ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan ang makapagsabi na hayaan munang magtanong yung mga senador, yung mga mambabatas bago sumagot ng sumagot yung resource person. Samantalang kung normal na tao yan, baka namura na yan kanina pa. Di ba ngayon, ipagpatuloy pa natin. as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok responsible ka for ng any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you Hindi kasi eto mga kababayan alam niyo sa totoo lang, ang nagpipin down kay Duterte kanya mismong sarili. Kung matatandaan nyo, napakarami kasing media interview ni Duterte na talagang lantaran niyang inuutos ang pagpatay. Mga kababayan, alam ko naman napapanood nyo yan. So ngayon, kung titingnan din naman natin mga kababayan, since kanyang ang pulisiya yon, utos niya yon, direktiba niya yon mga kababayan bilang presidente, dapat lahat ng kakalabasang bunga nun o resulta nun, handa niyang sagutin, handa niyang akuin at sagutin yung pananagutan. Kasi siya ngayon nag-utos mga kababayan Direktiba niya nga yun Ngayon, ang problema kasi pagdating sa mga inosente na nadamay, pagdating doon sa mga biktima na wala namang kinalaman sa ipinagbabawal na bato, sa madalit salita, ayaw niyang sagutin yung responsibilidad. Paano naman yung mga inosente na nadamay? Kaya nga may hearing na ganito dahil para pag-usapan yung mga inosenteng nadamay nung panahon ng Duterte drug war. Kaya po nagkakaroon ng ganyan mga usapin. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi kasi ni Duterte dito, specific daw. Parang sinasabi niya, specific na issue yon mga kababayan, na pilit idinidikit sa kanya para mapin down etong si Duterte. Pero kung titingnan natin, since nadamay nga yon sa war on drugs ng Duterte administration, dapat kasama yon
sa responsibilidad na handa niyang akuin. Ano po, dahil pulisiya po niya yon. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. You are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin no, me Mr. down Chair. I'm I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. O yeah, kita nyo. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko. Kita nyo, pagka nang gagalaitin na si Duterte, hindi na mapakali. Nagtitindigan na yung mga kaalyadong senador. Na parang sinasabing pakalmahin muna mga kababayan. Ganyan kaganda ang pagtrato nila kay Duterte. Alam nyo, dyan sa ipinapakita nilang yan, ipinapakita nila yung hindi pagkakapantay-pantay ng antas ng tao. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, pagka normal na tao ka, hindi ka naman ituturing ng ganyan. Kita nyo ba yung ginawa kay Picoy? Diba? Kung matatandaan nyo mga kababayan, yung kay Picoy na may gustong ipakitang ebidensya, hindi na naipakita yung ebidensya niya at hindi nalaman ng taong bayan kung ano ba yung nilalaman nun. Samantalang etong si Duterte, napakaganda ng pagtrato sa kanya porket naging presidente nung panahon na siya pa yung nasa kapangyarihan mga kababayan. Dapat kasi mga kababayan, kapag ka ganito, na may mga hearing na ganyan, dapat hindi tinitingnan yung naging antas ng tao o yung narating ng tao, dapat pantay-pantay lang. Mga kababayan, dahil unang-una kaya naandya dyan sila kasi para tanungin, hindi para i-baby. Ang nangyari dito, masyadong na-baby, etong si Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa Sabi dito, ano yan, kampi ka. Ay sabi dito, kampi ka sa mga durugista. Bakit kayo ganon, hindi yung mapapatay kung hindi gumagamit? Bakit si Michael Yang? Tanong lang naman. Kasi dapat kung gusto ninyong walang masilip ang taong bayan, sa pulisiya dating Pangulong Duterte, dapat yung mismong itinuturong allege or yung naa-allege na tao na mismong ulo ng pagsusupply ng ipinagbabawal na bato, dapat yun napapanagot. Kaso ano nangyari? Nagkaroon pa ng posisyon sa gobyerno. Naging advisor pa ng presidente. Kaya nga kung titingnan natin, kung ayaw niyong masabihan si Duterte na mga kababayang maliliit na Pilipino lang natin yung tinamaan ng kanyang kamay na bakal, dapat pinaimbestigahan niya or pinanagot niya etong si Michael Yang. Kasi mismong itinuturo siya nitong sina Asierto. Pero anong ginawa? Dito kay na Asierto, sa clip na pasalamatan, pinatugis pa mga kababayan. Dahil nga natuklasan yung tungkol kay Michael Yang at dun sa iba pang mga kaibigan nitong si Digong. Yan po kasi mga kababayan, yung ikinasasama ng loob sa marami mga kababayan nating Pilipino. Bakit walang drug lord nung panahon na yon na napagbayad? Bakit puro maliliit na kababayan lang natin yung tinamaan? Diba, ipagpatuloy pa natin. Uulitin ko ang ating tinututukan dito hindi yung mga kriminal. Ang tinututukan natin dito yung due process mga kababayan at saka yung mga inosenteng nadamay. Ano po, tandaan po natin yan, yung mga DDSet, wag kayo masyadong magpakabobo kay Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman. Kaya nga tandaan nyo, sabi dito ni Francisco Caloma, iisa lang ba ang senador na nagtatanggol sa masang Pilipino? Ano yun? Mas tiwala na po ang kababayan natin sa Quadcom. Yes! Tingnan nyo, iisa lang si Senator Risa Hontiveros dyan na tumitindig. Mamaya may inis kayo sa makikita nyo. Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. Oh. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan.
It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Kunyari pa. Ah, Mga kababayan, naniniwala ba kayo si dating Pangulong Duterte walang pera? Pero ang dami ng asset at property? Parang hindi naman kapanipaniwala. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. I am, bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Napaka-weak ni Pimentel. Sayang lang yung expectation ko sa kanya, mga kababayan. Alam nyo ba ang expectation ko dito kay Pimentel? Magiging magiging Malari sa Hontiveros to magtanong. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, wala din pala. Tama nga pala yung kasabihan, expectation versus reality. And then nakita naman natin kung gaano ka-weak etong si Senator Pimentel. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate these policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng Well, Mr. Chair, Sa madalit salita, itinatanggi niya yung pahayag ni Padilla about do sa pagpatay sa 3 Chinese na di umano, mga kababayan, drug lord. Ano po, so ngayon, yung yung ikinikwento sa Quadcom na ginawang dinuguan, ngayon itinatanggi ni Duterte yan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa Tama. academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po?
Tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. Walang So, ano. for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Kasi nakadepende dito mga kababayan sa magiging sagot ni Duterte. Sa totoo lang mga kababayan ha, eto ngayon ko lang to napanood. On the spot nating hinihimay to. Kasi kahapon, inaayos pa yung mga ano dito, yung mga nasira, mga kababayan. So ngayon, yung magiging sagot ni Duterte dito, dyan makikita natin yung kung dumadaan ba talaga sa due process yung ginagawa nilang hakbang nung panahon na si Duterte pa ang presidente na nagbigay ng direktiba at polisiya para sa kanyang drug war. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Presidente ako. Ah, Nagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? diba? Ito yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for Akong making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno. So ibig sabihin wala nang due process nung panahon ng Duterte administration pagdating po sa drug war, pagdating do sa mga kriminal. Paano kaya mga kababayan kung yung isang sinasabi nilang kriminal napagbintangan lang? Di wala palang due process yon. Kasi aminin man natin or hindi mga kababayan, merong mga nakulong, merong mga naging kriminal na napagbintangan lang at naakusahan lang. So yun pala, nung panahon ng Duterte administration, walang due process yun. Dahil kung titingnan natin ang sagot ng dating presidente, talagang maliwanag na kitil nga lang ng kitil nung panahon na siya pa ang presidente. At wala siyang pakialam sa mga kriminal. Ang unfair nga lang kasi dito mga kababayan dahil merong mga kriminal dyan na napagbintangan lang. Kaya napasok sa bilangguan. Ano po at yung iba, napagbintangan lang tapos binawian pa ng buhay. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, Ayan na mga kababayan. Diba? Ayan na. Lumabas na sa kanyang bibig. Department of Justice, dapat ngayon mag-file na kayo ng kaso. DOJ, dapat kumilos na po kayo ngayon. Secretary Boying, dapat mag-file na kayo ng kaso kay Duterte kasi kaso nyo lang pala ang hinihintay. Laban sa kanya kasi mismong lantaran niyang sinasabi na talagang tagal na nga naman niyang ginagawa yan. Bakit walang naglalakas ng loob na mag-file ng kaso laban sa kanya? Tumatibay na na to mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, di ba paulit-ulit tinatanong ni Senator Jinggoy, etong si
etong si former Senator Laila de Lima. Bakit daw hindi nagpa-file ng kaso? Ang sagot naman ni Laila de Lima, nung panahon na yon, yung mga witnesses, mga kababayan, takot mag-testify. Bakit? Kasi pag nag-testify sila labang kay Duterte, alam nyo na kung saan pupunta yung mga taong yon. Ngayon mga kababayan, ang dating kasi dito sa sinabi ni Digong na ito, minamahina niya ang DOJ. Ang tanong lang naman natin sa DOJ, payag ba kayo na minamahina kayo ni Duterte? Payag ba kayo na mismong kayo na ang pinuprovoke, tinatawag, na mag-file kayo ng kaso laban sa kanya? Ibig sabihin mga kababayan, talagang minamahina niya sa kanyang sinabing yan ang Department of Justice. Ngayon, dapat patunayan ng Department of Justice na ang batas ay hindi lamang para sa mahirap. Dapat patunayan nila yan. Kasi mga kababayan, si Duterte hinihintay na yung demanda nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito Wait! Kita nyo, sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari, akin yan. Bakit mo itinatanggi sina Padilla, sina Garma? Diba? Kaya nga mga kababayan, yung sinabi ni Tol Tapwan noong mga nakaraang buwan, diba si Tol Tapwan pulis dati. Yung mga sinabi niya na walang sasalo dun sa mga kababayan nating pulis na sumunod sa utos nung panahon ng Duterte administration, totoo na. Bakit? Nagkatotoo. Bakit? Kasi mga kababayan, tingnan nyo si Garma, itinatanggi ni Duterte. Si Padilla, mga kababayan, itinatanggi ni Duterte. So, ibig sabihin, hindi niya sinasalo yung responsibilidad doon sa mga pulis na pinagkatiwalaan niya at inutusan niya na nagtiwala sa kanya at sinunod yung utos niya. Hindi niya sinasalo, bagkos inilalaglag niya pa. Kaya yung sinasabi niya dito na drama, na sagot niya yung mga kapulisan natin, na biktima ng pagkakataon nung panahon na siya pa ang presidente, walang katotohanan yan. Kasi kung talagang sinagot niya yan, mga kababayan, sana hindi niya itinanggi si Padilla, mga kababayan, sana hindi niya itinanggi etong si Garma. Isipin nyo nga mabuti, bakit gagawin ni Padilla na ipatumba yung tatlong drug lord na Chinese? Ano yung para sa sarili lang niyang kaligayahan? Kahit wala nag-uutos sa kanya, gagawin niya yon. Kasi malabo yan mga kababayan, malaking kalokohan yan. Ang nag-utos dyan kay Padilla kaya pinapatay yung tatlong Chinese sa penal colony ay mataas sa gobyerno. Mga kababayan, ibig sabihin, presidente ang nag-utos dyan. Kaya nga kung titingnan natin, kung talagang mahal niya mga kapulisan, dapat sinalo niya etong sina Padilla at sina Garma. Kaso itinanggi niya mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Nasaan ngayon yung mga kapulisan na na-dismiss sa trabaho? Yung iba mga kababayan, tinanggal pa sa serbisyo dahil gumawa ng tama. Diba kung matatandaan nyo, alam ko naman napanood ninyo yung isa sa mga interview ni Congressman Busita, mga kababayan. Diba ang ginawa nga daw niya dun sa 20 na drug allege, mga kababayan, pinadalhan niya ng sulat para sumuko. Kaso nga lang nung sumuko at binuhay, natanggal siya sa serbisyo, mga kababayan. Ano po, ngayon mga kababayan, kung talagang sinagot ni Duterte yung responsibilidad, naawa siya sa ating mga kapulisan, di sana hindi na-dismiss sa trabaho yung iba at hindi nakulong yung ibang mga kababayan nating pulis. Diba? Na sumunod lang naman sa utos at direktiba at polisiya nitong si dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Senator, yan sila, naging chief of police yan.
protektado ko ang pulis pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Ayan. Oh, yan, lantaran. 'Di ba? Yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya DOJ, dapat magsampa na po kayo. Secretary Boying, dapat aksyonan nyo po itong sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Kasi pag hindi nyo po inaksyonan ito, pababa ang tingin sa Department of Justice ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi nga naman, pagka mahirap, napakabilis ng aksyon mga kababayan. Pero pagka katulad nito, na nagkaroon ng posisyon sa ating gobyerno at kailangan pagbayarin sa mga hindi magagandang nagawa niya, napakabagal. Kaya dapat bilisan ng DOJ ngayon. Ngayon sila magpakitang gilas para ibigay ang batas at ipataw ang batas kay dating Pangulong Duterte.